Nagdeklara ng estado ng emerhensya ang Bolivia nitong Sabado, Hunyo 20, 2026 matapos ang 50 araw ng mga harang. Patuloy na nagpapakita ng presyon sa lansangan ng mga grupong konektado kay Evo Morales kahit may bahagyang kasunduan na sa Central Operaria Boliviana. Inatasan ko ang pulisya at sandataang lakas ng Bolivia na gumawa ng hakbang para maibalik ang malayang pagbiyahe, mabawi ang mga kalsada at matiyak ang kaligtasan ng mamamayan. Sa mga nagbablockade, malinaw kong sinasabi, may oras pa para umatras. Ngayon ang tamang panahon. Kung may lehitimong hinaing kayo, bukas pa rin ang pintuan para sa pag-uusap gaya noong simula. Ngunit ang patuloy na nagbablockade, naninira, nananakit, nananakot ng kapwa Boliviano o lumalabag sa konstitusyon ay dapat managot sa batas sa kanilang ginawa. Sa mga mararahas, ipatutupad ang buong lakas ng batas at kapangyarihan ng Estado na ibinibigay ng konstitusyon at demokrasya para protektahan ang mamamayan. Inihiling ko sa sambayan ng Boliviano na suportahan ang sandatahang lakas at pulisyang Boliviano sa pagbawi ng mga kalsada, pagprotekta sa mamamayan at pagpapanumbalik ng normalidad para sa seguridad at kapayapaan. Ginagawa natin ito para sa Bolivia at sa lahat ng pamilyang Boliviano. Ayon sa gobyerno, ang emerhensya ay hindi para alisin ang karapatan, kundi ibalik ang kalayaan ng mga gustong magtrabaho, mag-aral, maglakbay at magdala ng pagkain sa bahay. Diyan lumalabas ang kilalang tatak ng radikal na kaliwa sa Latin America sa gitna ng krisis ng Bolivia. Kapag nawalan ng kontrol, hinaharang nila ang kalsada, sinisira ang ekonomiya at ginagawang sandata ang pagdurusa ng mamamayan. Nagdesisyon si Rodrigo Paz na gamitin ng Estado para alisin ang mga barikada at pigilan ang maliliit na grupo magdikta sa bansa. Sino ang nakikinabang kapag sarado ang kalsada? Bakit ginagawa ng kaliwa na pananakot ang bawat krisis? Paano umaabot ang isang bansa sa state of emergency para matiyak ang pagkain, gamot at gasolina? Ikukwento ko sa iyo lahat ng ito. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Idineklara ni Rodrigo Paz ang state of emergency sa buong teritoryo ng Bolivia matapos ang mga blockade na dati protesta lang pero ngayon ay apektado ng totoong buhay ng mga tao. Agad ipinatupad ito at pinayagan ng sandatahang lakas na alisin ang mga harang sa kalsada. Direktang paliwanag ng Pangulo. Hindi dapat maging bihag ang Bolivia na mga grupong nagsasara ng kalsada, humahadlang sa kargamento at ginagawang kakulangan ng supply ang sigalot sa politika. Dumating ang intervention dahil hindi na sapat ang negosasyon para maresolba ang lahat. Dumating ang intervention habang may bukas na pag-uusap sa palasyo ng pamahalaan. Ang mga sektor sa kanayunan na kaalyado ni Evo Morales ay nagpanatili ng mga barikada, lalo na sa mga lugar na konektado sa Cochabamba at sa sentro ng produksyon na nagsusupply sa mahahalagang rehiyon ng bansa. Nagsimula ang blockade habang may crisis sa ekonomiya. Inalis ng gobyerno ni Paz ang subsidyo sa gasolina para bawasan ang deficit at solusyonan ang kakulangan ng dolyar habang inaayos ang pananalapi ng bansa. Mabilis ang naging reaksyon. Nagsimulang humiling ng dagdag sahod, solusyon sa kakulangan, pagbawi ng mga hakbang sa ekonomiya at pagbibitiw ng Pangulo ang mga unyon, magsasaka, guro, minero at aktivistang pampolitika. Huminto ang mga truck kaya hindi nakarating ang kargamento, tumaas ang presyo ng pagkain, napilitan ng mga gasolinahan at nagkulang ng gamot ang mga ospital. Sa La Paz, naapektuhan ang mga restaurant, supermarket at serbisyong pangkalusugan. Hindi na kinaya ng mga tao ang pagod. Hindi na ito ideological, kundi araw-araw na takot na. Si Evo Morales ang lumilitaw sa gitna ng crisis na ito bilang ang taong patuloy na gumagalaw sa bahagi ng kaliwang grupo sa Bolivia. Kahit wala na siya sa pwesto, malakas pa rin ang impluensya niya sa Chapari at aminado siyang nakikipag-ugnayan sa mga leader ng protesta. Itinatanggi ni Morales na siya ang nag-organisa ng krisis at sinusubukan niyang ipakita ang mga harang bilang reaksyong pang-ekonomiya ng taong bayan. Ngunit ang naging epekto, buong bansa ang nagdurusa dahil sa labanan ng kapangyarihan. Ipinagtatanggol ng dating Pangulo ang maagang halalan at sinusubukang bumalik sa politika habang pinipilit na kanyang mga kaalyado si Rodrigo Paz. Para sa gobyerno, mukhang organisadong destabilisasyon ang kilos na ito. Sinubukan muna ang magbukas ng pampulitikang solusyon ni Rodrigo Paz bago magdeklara ng emerhensya. Noong Biyernes, pumirma ng kasunduan ng gobyerno sa sentral na mga manggagawa ng Bolivia, ang COBE, na pangunahing sentral ng unyon sa bansa. Ipinahayag ang kasunduan para mabawasan ang tensyon at gawing mapayapa ang kilos protesta.
Nagpahayag ang Pangulo ng pag-asa para sa mga Boliviano at hinikayat ang lahat na makibahagi sa muling pagtatayo ng katatagan. Si Mario Argolo, liderato ng COBE, ay itinuring din ng kasunduan bilang isang pagbubukas para maresolba ang sigalot. Ngunit hindi naabot ng kasunduan ang lahat ng grupo. Hindi sinama sa negosasyon ng mga asosasyon sa kanayunan na malapit kay Morales, kaya napatuloy sila sa mga harang. Sumiklab ang emerhensya matapos ang ilang linggo ng malinaw na senyales ng pagbagsap. Naitala ng tanggapan ng tagapagtanggol ng mamamayan ang hindi bababa sa 14 na namatay na may kaugnayan sa mga harang at krisis sa paggalaw. Kasama rito ang mga hindi nakapagserbisyo ng medical at transportasyon na apektado ng tigil pasada. Kapag hindi makadaan ang ambulansya, kapag hindi dumarating ang gamot, at kapag naipit ang truck ng pagkain, ang harang ay hindi na basta normal na protesta, kundi nagiging pag-atake na sa araw-araw ng mga taong walang kinalaman sa labanan para sa kapangyarihan. Ang presensya ng pulis at militar ay nagsisilbing paghahanda sa pagbubukas ng mga ruta at pagpigil na magpatuloy ang mga harang na sumasakal sa ekonomiya. Dumaranas ang Bolivia ng hirap dulot ng implasyon, kakulangan ng dolyar, alitan sa unyon at presyon mula sa grupong panlipunan. Umabot na sa sukdulan ng gobyerno dahil di sapat ang negosasyon at tuloy pa rin ang mga harang. Sa praktika, pinili ni Paz na kumilos dahil mas malaki na ang magiging gastos kung mananatili siyang walang ginagawa. Ang matagal na pagsasara ng kalsada ay nangangahulugang tinatanggap ng isang organisadong minorya ang may kontrol sa supply na nakararami. Ang krisis sa Bolivia ay babala rin para sa Brazil. Kilala na ang PAN-an, magpresyon sa kalsada, gawing pangpolitikang laban ng usaping pang-ekonomiya, at takihin ng gobyerno sa lahat ng panig gamit ang mga unyon at kilusan bilang harang. Ang pagkakaiba ay sa Bolivia, mas lantad ang naging resulta, estado ng emerhensya, kakulangan ng supply at takot sa mga lungsod. Si Rodrigo Paz ay ilang buwan pa lang namumuno at dala niyang hamon na putulin ang halos 2 dekada ng pamamayani ng kaliwang konektado sa kilusan sa sosyalismo. Ipinapakita ng reaksyon laban sa kanyang pamahalaan ang hirap ng transisyong pampolitika sa Bolivia. Malakas pa rin sa mga kalsada, organisasyong pandipunan at tunyo ng estrukturang iniwan ng humorismo. Kapag naramdaman ng grupo na nababawasan ng impluensya nila, nagpapakita sila ng aksyon para patunayan na may kontrol pa rin sila. Ang estado ng emerhensya ay lumilitaw sa banggaan ng gobyerno na gustong bawiin ang kontrol at ng kaliwa na ayaw mawala ang kakayahang mag-pressure gamit ang pagharang. Mayroong isang pira-pirasong labanan sa politika kung saan bawat grupo ay sinusubukang makakuha ng konsesyon habang ang mamamayan ang siyang nagbabayad ng presyo. Tinuri ng kaliwang Boliviano na lehitimo ang pagharang bilang pressure. Pero sa realidad, kapag pinipigilan nitong makahinga ang bansa, dapat kumilos ang gobyerno. At iyan ang ginawa ni Rodrigo Paz na magdeklara siya ng emerhensya matapos ang 50 araw ng pagod, pila at takot. Ako si Milson Alves, internacionalista. Layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw gamit ang katotohanan. Ang mga link ng mga balita ay nasa description ng video. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tignan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.